Let's open up our Bibles to James chapter 1, verse 22 hanggang 25. James 1, 22 to 25. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man observing his natural face in the mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it is not a forgetful hearer but a doer of the work. This one will be blessed in what he does. Panginoon, dalangin po namin that you will create a fertile soil in our hearts. Buksan mo ang aming mga mata, gisingin mo ang aming mga puso, sapagkat alam ko may sasabihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo ko istorbohin, may gagawin si Lord sa akin. Ang ating pong mensahe ngayon ay pinamagatan ko pong hear and obey. Hear and obey. Sabihin mo nga sa katabi mo, hear and obey. Ramdam mo talaga pag sabi pa lang ng title kung gusto nila yung message o hindi. But hear and obey. Ang text po nating pinag-aaralan is found in James or Santiago sa Tagalog. And actually kung kilala niyo po si James, by history, si James po ang isa sa kauna-unahang pastor ng isa sa kauna-unahang simbahang naitayo. Sabi ng mga historian, si James daw po ang naging pastor ng Church of Jerusalem. Pero kung titignan nyo ang kanyang book, mula James 1 hanggang sa pagtatapos nito, makikita ninyo mga kapatid that maraming mga binitawang salita si James na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na minsan hindi natin alam na dun pala sa James nanggaling yung text na yon. In fact, pagbukas nyo pa lang po ng James sa chapter 1, hitik na po ito ng mga katotohanan at mga prinsipyo na itinuturo ng Panginoon sa atin na malaki ang aking tiwalang narinig nyo na, pero maaaring hindi nyo alam na si James nanggaling. In fact, pag tinignan mo ang James chapter 1 verse 2, doon natin makikita yung sinabi ng ating Panginoon through James na consider it pure joy when you experience various trials, for these testings and trials produces perseverance. Umabante ka pa ng konti sa verse 5, dito rin po sinabi sa atin na kung ikaw ay may kakulangan sa karunungan, humingi ka sa ating Panginoon. Kung magtutuloy-tuloy ka ng pagbabasa sa verse 6, sinabi ni James sa atin that when you ask, kailangang maniwala ka ng walang halong pagdududa, sapagkat hindi ka dapat katulad ng taong parang alon na hinahagupit lamang hanggang mataboy ng hangin. Kung susunod-sunurin niyo pa po mga kapatid, 6 verses later, in verse 12, ang sabi ng scripture doon, blessed is the man who perseveres under trial, for when you stood the test, you will receive a crown of life. Maybe that verse is familiar with you too. Pero I'm sure narinig nyo na po ang verse 17, kung saan sinabi ni James, every good and perfect gift comes from above. At kung tutuloy-tuloy nyo pa po sa verse 19, sinabi ni James doon that we should be quick to listen and slow to speak. Mga prinsipyo na pinanghawakan, nilakaran ng marami sa atin na nakatulong po para mas lalong lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. But after verse 19, 3 verses later in verse 22, nagbigay ng babala at reminder sa atin si James kung saan sinabi niya, posible pala na naririnig natin ang salita ng Diyos pero hindi natin ginagawa ang mga nakasulat dito. Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Mukhang papunta na si pastor sa'yo. Pinaalalahanan po tayo mga kapatid ng verse 22. Ang sinasabi sa atin ng scripture, posibleng as a Christian and a believer of Jesus Christ, maaaring madalas nating marinig ang salita ng Panginoon that is being preached to us, especially with our technology nowadays, na pwede mong pakinggan ng paulit-ulit ang kanyang salita, and yet pwedeng hindi mo na i-apply ang mga salitang iyong narinig. And I've heard this argument many times already. Bakit ko naman, pastor, susundin yung isang libro na gawa lang naman ng tao? And I've been trying to answer that question for many years. And I hope that I can answer that for you today. Kasi regardless of what you believe, I believe in the Word of God. And I believe in this Bible at kung ano ang sinasabi nito. Na sabi po ng 2 Timothy chapter 3, ito pong Biblia na ito, yung scripture na ating binabasa ay hiningahan ng ating Panginoon. Ang sabi ng scripture, all scripture is inspired by God. So it is useful to teach us what is true
and to make us realize what is wrong in our lives. Sa pamamagitan po pala ng Biblia, nalalaman natin hindi lang kung ano ang tama sa ating buhay, kundi maging yung mali sa ating buhay. Ipinapakita po nito yung mga bagay na pwede nating i-adjust at baguhin upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Continue reading. It corrects us when we are wrong. It teaches us to do what is right. And the first evidence na naniniwala kong dahilan kung bakit dapat ho nating isalig ang ating buhay at pananampalataya sa Biblia is because of its unity. Alam niyo po ba na ang Biblia is actually a collection of 66 books. Just come to think of it. 66 na libro, written in 3 languages, written in 3 continents, in a span of 1,500 years. And yes, it was written by 40 human authors. But think about this. 40 human authors ang nagsulat ng 66 books gamit ang 3 languages na nasa iba't ibang kontinente na walang social media nung time na yon, written in the span of 1,500 years. So bago makompleto ito, 1,500 years ang binilang for it to be complete. And it was written by 40 human authors. Human authors na iba-iba ang profesyon. Merong hari, katulad ni David. Merong fisherman, katulad ni Peter. May doktor, katulad ni Luke. May priest, katulad ni Ezra. May government official, katulad ni Daniel. May farmer pa, na katulad ni Elisha. May diversity sa kanilang mga profesyon, and yet with all its diversity comes with a unity. Nobody contradicts each other. Just think about it. 66 books, 3 languages, 3 continents, 1,500 years, 40 different human authors, and no contradiction at all. There's unity in the scripture. Am I preaching to somebody? Amen? Bakit? Yung kanyang unity is due to the fact that it only has one divine author, God Himself. Ang Diyos mismo ang nag-inspire sa mga taong itong isulat ito. So I know that many people are reading this not just because they want to have a relationship with God. At even those people who don't believe in Jesus Christ find this book a good book. But let me tell you this, the Bible is not just a good book. The Bible is transformational. If you will allow the principles of it na may apply ninyo sa inyong mga buhay. So ang Biblia ay hindi lang collection ng mga quotes. Ang Biblia hindi libro ng rules and regulation. It's not just true. It is the truth. Hindi lang siya basta totoo. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. So the evidence is in its unity. The evidence also is in its prophecy. Now think about this. Maraming mga libro na may mga prophecies din. Katulad ni Nostradamus, for example. Pero may kakaiba at unique sa Biblia sapagkat ang mga prophecy na binibitawan ng Scripture is extremely detailed. At minsan natatawa ako dun sa mga taong pinapabulaanan yung Biblia na hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Because if you read the Scripture, you will see na yung prophecy na binibitawan sa Scripture is extremely detailed na nagdi-define at nagpapaliwanag ng future na nangyayari ngayon at maging hindi pa nangyayari. For example, there is a prophecy about the coming Messiah, Jesus Christ, that will die for the sins of the world. And it was written thousands of years ago. And the prophecy was so detailed. Even yung lineage, detalyado. Yung pagkakapanganak at paano ipapanganak, detalyado. Yung pagkamatay at paano mamamatay, detalyado. At yung pagkabuhay o muling pagkabuhay is very detailed. Which convinced me, mga kapatid, that the Scripture is not just written by human authors, it is divine. Because the prophecies itself, which is very detailed, fino-fulfill ng Scripture. But apart from all of these things, what made me convinced that the Bible is the Word of God is its authority. Everybody say authority. Ito lang po yung klase ng libro na pag pinag-aralan mo, pinag-aaralan ka. Na kapag binasa mo, binabasa ka. Unlike any other book, which was written also katulad nito, ito lang yata yung alam kong klase ng libro na kayang maghatid ng supernatural transformation sa buhay ng isang tao. Na yung mga addict na kukure, yung mga homosexual na papalaya, yung mga kriminal na re-reform, at ang mga makasalanan na re-rebuke. Now think about it. Pag nagbasa ka ng history book, may inform ka.
Pag nagbasa ka ng pocketbook, meron pa ba nun? Wala na? May entertain ka. Pag nagbasa ka ng science book, medyo tatalino ka ng konti. Pero pansin nyo ba, kahit yung science book, walang dinidiman sa'yong maniwala ka sa kanya. Kahit magbasa ka ng cookbook ba tawag yun? Yung libro ng pagluluto. Kahit hindi ka marunong magluto, basahin mo yung cookbook, hindi ka uobligahin. So ibig sabihin, pwede mong matapos yung cooking book o cookbook na hindi ka magluluto after. So kahit tapusin mo siya, walang obligasyon na gawin mo yung sinasabi niya. Walang obligasyon na magluto ka ng kare-kare, walang obligasyon na magluto ka ng chicken curry. Kahit nabasa mo doon sa cookbook kung paano siya lutuin. Pero ito lang yata yung alam kong libro na kapag natapos mong basahin, hindi po pwedeng hindi ka umaksyon. Because this word is not just informational, this is transformational. Ito ang nagsisilbing liwanag doon sa daan na nilagay ng Panginoon sa atin para lakaran natin for us to have a deeper relationship with Jesus Christ. Nasabi po ng Biblia sa Psalms 119 verse 105, the Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. That's brilliant by the way. Think about this. Sabi ng Scripture, ang salita doon ng Panginoon ang lampara sa ating paanan. So yung lampara hindi niya kayang ilawan yung buong gubat, pero kaya niyang ilawan yung susunod mong hakbang. So if you need wisdom for the day, there you goes the Bible. But what if you need wisdom for the next year? Sabi ng Scripture, the Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. So short-term and long-term wisdom kayang i-provide ng Word of God. That's how powerful the Word of God is. And throughout the Scripture, ipinaliwanag sa atin ang iba't ibang mga symbolism of how the Word of God should be. Like hindi lang siya lampara, siya din ay apoy, siya din ay tubig, siya din ay gatas. Pero alam niyo, sa lahat ng ito, ang pinaka-favorite ko, when you read the Bible, para kang binubuksan at inooperahan na ine-expose ng Biblia kung anong mali sa atin at dapat baguhin sa ating buhay. Because you know what? The Bible, although written by people who are dead already, human authors, the word that is in here, that is from the Lord who is alive, is actively convicting each and every person's heart for us to be able to repent and give our lives to the Lord. As sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive. Everybody say alive. Sana mabuhay-buhay naman po yung alive ninyo. Alive. Parang patay agad ah. The word of God is alive and active or powerful. Pansinin nyo, ang word of God, alive and active. Hindi siya dead, hindi siya passive. It's alive, it is active. In fact, as sabi ng Scripture, it's like a sword that is sharper than the two-edged sword, the sharpest two-edged sword, cutting between the soul and the spirit, and between the joints and the marrow. At lahat ng mga medical students, alam nyo kung ano yung difference between the joints and the marrow. Parang imposible, and yet the Word of God can penetrate through it. It exposes our innermost thoughts and desires. Bakit? Ang Word of God powerful. Kaya niyang i-differentiate yung gusto ng Diyos sa gusto mo lang. Kaya niyang i-differentiate yung principle sa preference. Kayang i-differentiate ng Scripture yung galing sa tao at galing sa Diyos. Because it has the power, amen, to cut through the division of our soul and spirit. It has the power to cut through the division of our bones and marrows. At ini-expose ng Biblia yung innermost thoughts. So hindi lahat ng action na nakikita mo totoo. Pero yung Biblia i-expose niya yung tunay na motibo. Yung tunay na thoughts, yung tunay na layunin ng isang tao in the first place. That's how powerful the Word of God is. And every time we read the Scripture, and by the way, when we say Word of God, ang Word of God has different Greek words na binabanggit. Pero two of the most famous Greek words na madalas gamitin para sa Word of God is yung logos and rema. Everybody say logos. Okay lang ba magturo muna ako ngayon ng konti? Okay, ilang buwan naman ako nagpipreach, turo naman tayo ngayon. Okay? Logos and rema. Everybody say logos. Now, ano ang logos? Ang logos is the written word. Ito yung mismong salitang nakasulat na binabasa natin. Okay? So when you say logos, it is actually the written word. Pero yung rema, yan yung spoken word. Yan yung parang binasa mo sa written word, nagsalita sa iyo as rema. Nararanasan niyo po ba minsan nyo na pag nagbasa ka ng Bible,
isang chapter yung goal mo, pero one verse pa lang napahinto ka na. Kasi biglang napahinto ka kasi nangusap siya. Parang nabuhay siya. So galing sa logos, pero nagkaroon ng rema. Hindi ako aalis dito hanggang di nyo ito nauunawaan. Mahalaga to. Okay? Okay? I have to establish this first. Ano uli yung logos? Written word. Ano naman yung rema? Spoken. So yung sinulat, pag nagsalita sa'yo, rema. Kaya yung mga Kristiyano, di ba? Ano yung nagrema sa'yo? Narinig nyo na ba sa kanila yan? Kasi ibig sabihin, ano yung tumatak? Ano yung nangusap sa'yo? So ibig sabihin, kahit na pare-parehong chapter ang binasa natin, posibleng magkakapareho tayo ng chapter na binabasa, pero magkakaiba yung rema. Pare-parehong logos, pero magkakaiba ng rema. By the way, si Jesus ang living word. So we have the written word, Jesus as living word. Amen? At yung revelation ng Panginoon sa iyo, that will be your rema, that is your spoken word. So, ibig sabihin, hindi pwedeng i-contradict ng rema ang logos. Let me repeat. Hindi pwedeng i-contradict ng spoken word ang written word. Because I've seen this happen many times. Na sinabi daw ng Panginoon sa kanila, pero parang hindi naman ganun yung sinasabi ng Bible. So nagkokontra ngayon yung rema, yung sinabi sa iyo daw, at yung sinulat naman talaga ng Panginoon. Are you still with me? Okay, sabi ko kasi hindi ako aalis hanggang di nyo ito nagigets eh. At kapag may nakuha silang rema, ang tawag natin doon revelation. And revelation by definition, rhyming yan ha, revelation by definition actually means nag-communicate si Lord sa iyo. Nangusap ang Diyos. So may revelation. Or mas technical sa Bible school, ito na po, illumination. Okay? Kasi kinokorek ako minsan dyan eh. Hindi dapat revelation, dapat illumination. O ito na po, illumination po. Tama po kayo. Okay? So nagkaroon ng illumination, parang nagliwanag yung salita ng Panginoon sa iyo. Nagkasi sinasabi ko mga kapatid. So pero hindi po pwede na yung nagliwanag sa iyo, kokontrahin niya yung nakasulat. Pastor, nangusap sa akin ng Diyos. Magnakaw daw ako para makapagsimula ng prison ministry. Ay, hindi gagawin ni Lord John. Hindi mangungusap ang Diyos sa iyo na gumawa ka ng mali, which is will contradict the word, para lang makapag-establish ng ministry inside the prison. Nagigets yung sinasabi ko? Guess yun na ngayon. So it can never happen. Hindi po pwedeng kokontrahin ng rema word. Kaya mag-ingat din tayo. Sinabi ng Panginoon sa akin. Lalo pag madalas natin bitawan yung thus says the Lord. Kinikilabutan ako dyan pagka binabanggit ko yung thus says the Lord. Kasi once na sinabi mo thus says the Lord, talagang galing sa Diyos yun eh. Amen? Pero what God says, which is the rema spoken word, cannot contradict what is written in it. Amen? Kasi dun sa logos, makikita ho natin yung katotohanan ng kanyang mga salita. Ipinapakita ng Panginoon sa atin kung saan tayo susunod na pupunta. Gusto nyo ba ng ganun? Meron tayong spiritual GPS, God's positioning system, kung saan ituturo ng Panginoon sa atin kung ano ang susunod nating landas. That there will be a voice behind you that will say, this is the way, walk in it. Amen? Sino sa inyo gusto nyo ng ganoon? Yung malalaman nyo kung ano yung susunod nyong hakbang. Para hindi kayo nagsasayang ng panahon, kaka-damage control sa mga maling desisyon natin ng nakaraan. Amen, mga kapatid? Amen. May exercise tayo ngayon. Okay lang? Okay. Gagamitin natin ang kamay natin. Ituturo nyo sa akin kung saan nyo sasabihin kong lugar. Right? Turo nyo lang kung saan. Okay? Sabay-sabay tayo on the count of 3. Saan ang Makati? Turo. Saan ang Makati? Turo nyo, taas nyo kamay nyo. Saan ang Makati? White shot. Pakita mo yung white shot na. Saan yung Makati? Tignan mo yan, oh. Saan ba talaga? Sabi nyo doon. Sabi na isa doon. Sabi na isa dito. Saan ba talaga? Ulitin natin ulit. Sabay-sabay tayo, ha? Saan po ang Makati? Go! Ba, ang gulo, di ba? Tignan nyo to. Iisang destinasyon, pero iba-iba yung ating sense of direction. Kaya kailangan mo talaga ng guide eh. Isang guide na kasi kung tayo masusunod, lahat kayo tama sa pananaw nyo. Pero sino po ang magdidetermine kung anong tunay na tama? Lalo sa panahon natin ngayon. Actually, panahon ko pa lang, uso na to eh. Hindi lang sa panahon ngayon. Na para bagang, you can have your own truth. May sarili kang katotohanan. No. Ang truth po ay hindi nakabase sa ating pananaw.
Ang katotohanan ay ang salita mismo ng ating Panginoon. So kung tayo lang tatanungin, ano ang tama? Tama ba yung ganito? Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Pero the Word of God will give us a sense of direction. Ibig sabihin, ang Bible mismo yung moral compass natin. Ito mismo ang magsasabi sa atin kung ano ang tama at hindi dapat. Listen to me, hindi Hollywood. Hindi Korean novela. Okay, let me rephrase. Hindi Korean novela ang sense of direction ng tama at relationship goals. Hindi Hollywood, hindi si Kim Jong-un. Yung scripture. Amen? Upang ang ating bansa ay maging matuwid sa harapan. Kasi sabi nga ng Bible, di ba, righteousness exalts the nation. And we want na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay lumakad ayon sa kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Ayaw nyo ba nun? Pag nagbabasa kayo naman, sino sa inyo makaka-agree? Pag nagbabasa ka ng Bible, ilalayo ka ng Bible sa kasalanan. Di ba? Ituturo niya sa iyo kung anong mali. Sabi nga ng scripture, di ba? Ituturo niya sa iyo kung ano ang mali. Pero napansin nyo rin ba na yung Biblia, ilalayo ka sa kasalanan, pero yung kasalanan, ilalayo ka sa Biblia. Parang nawawalan ka ng gana. Amen? I'm not trying to judge or condemn anybody, but I felt this way before. Na pag namumuhay ka sa kasalanan, tumatabang yung panlasa mo para sa salita ng Panginoon. Amen? Nangyayari ba sa inyo yun na ganadong-ganado kayo pag may sinasabi kayo sa Diyos? Pero wala kayong gana pag may sinasabi yung Diyos sa inyo? Taga-ibang church to, no? Okay. Perfect kayo eh. Parang, Pastor, I believe in the Word of God. I believe that this is the Word of God. Pero sa totoo lang, Pastor, pag binabasa ko siya, 10 minutes pa lang, pumipikit na yung mata ko. Ayoko naman, kasi nakakaya naman kay Lord kung gagawin ko siyang sleeping pills, di ba? Yeah. Sinisikap ko namang idilat, kaso parang may mga demonyitang nakasabi sa pilik mata ko, hinahatak ba isa-isa yung, ngayon nga alam po, Pastor, hindi ka pa nga nakakailang minuto, hinahatak. Nagta-title ka pa lang, nakatulog na ako nakapanaginip ako, nandiyan ka pa rin Parang wala kang hilig sa salita ng Panginoon. Pero pag may sinasabi ka, may pinagpe-pray ka, grabe request mo, talagang attentive ka. Pero bakit kaya parang pagdating sa salita ng Panginoon, wala tayong gana? Because it's possible for you to hear and know what's written in this. But if you will not allow the Word to confront who you are, hindi mababago ang ating buhay. Amen? Kung wala tayong delight patungkol dito. Kasi ang tunay na transformation po sa ating buhay nangyayari, hindi po, ako naniniwala ang tunay na transformation effortless. Kasi hindi self-will, kundi grace ni Lord ang nag-enable sa iyo to be transformed. Amen? Halimbawa, kung karnaper ka bago ka maging Christian, let's say, kunwari, ikaw na lang po. Okay? Si tatay, mahal kayo si tatay. Okay? Kunwari, karnaper ka bago ka naging Christian. Tapos natanggap mo si Lord. Iyak ka, Lord, salamat po, niligtas mo ako, napabuti mo sa akin buhay. Question, kinabukasan ba hindi ka na marunong mangarnap? Sabi na isa, di ba marunong ka pa? Di ba? Hindi nawawala yung skills. Kung talagang magaling ka magbukas ng lock, hindi porket naging Christian ka, hindi ko na alam to. Walang ganun. Okay? Pag binuksan mo siya, alam mo pa rin siya, so hindi nawawala yung skill. Okay, dati alcoholic ka. Okay, tinanggap mo si Lord, binago ka niya. Kaya mo pa rin uminom if you want to. Hindi ba siya, paano to inumin? Walang gano'n. Makakita, bote, saan ba yung sa bukasan nito? Pag ang transformation, hindi ka nagkakaroon ng amnesia. Kaya mo pa rin gawin. Pero wala na yung gana mo doon. Wala na yung appetite. Amen? So, yun ang hindi mai-explain ng history book, science book, geography book, o geometry book. Pero kayang-kaya nating palakpakan kasi nakita nating nangyari sa ating buwan. So if you will just allow, ganun pala yun, if you will just allow the Word to confront you, magpapakumbaba ka, Lord, sorry, ito pala ako sa iyong harapan. That God will put you to the end of yourself para ma-realize mo that without God you are nothing. If you will not allow God to do that to you,
Sabi ng scripture, para mo lang pinapakinggan, pero hindi mo ina-apply ang kanyang salita. Para kang lalaki na tumitingin sa salamin, na pagkatapos mong makita ang iyong sarili, aalis ka't nakalimutan mo na kagad kung ano ang iyong naging itsura. Balikan natin yung verse 23. If anyone is a hearer of the word and not a doer. Ano sabi ng scripture? He is like a man. Everybody say man. Sabi ko nga dito, parang mas bagay dito yung woman. Kasi mirror pinag-uusapan, di ba? Parang mas madalas tumingin ng mga babae sa salamin. Pero alam nyo ba, nasurpresa ako ha? Upon digging, na-realize ko, base sa survey, di ako nagloloko, God is my witness, base sa survey, mas madalas pa raw tumingin sa salamin ang mga lalaki. Kalahin mo yun, Brad? Siguro dahil pag nagda-drive ka, okay, ikaw yung nasa unahan ng jeep, pasinin nyo yung mga nasa unahan ng jeep, vain na vain ka sa sarili mo, di ba? Tama lighting, para ka nag-MTV, kita mo yung sarili mo, tapos parang yung hangin sa'yo, di ka pinapawisan, wala kang buhok na nakakain, ganyan. Ang ganda ng reflection, di ba? Sabi ko, grabe, mas matindi pala tumingin. Pero sabi ng scripture, no? Ang mga taong naikinig ng salita pero hindi niya ginagawa, para siyang lalaki na inuobserbahan niya yung kanyang sarili sa salamin. Now, lahat tayo familiar sa salamin or mirror, right? At alam natin na kapag tumingin ka sa salamin, it changes your perspective. Let's say, gwapong-gwapo ka sa sarili mo, you feel good about yourself, ang ganda ng forma mo, you feel good, pakiramdam mo, hindi ka oily, pakiramdam mo, ang gwapo mo, like, tama, moisturize ng konti ang mukha mo. I mean, wow, I feel good. Then pagtingin mo, may muta ka pala. Diba? It has the power, the mirror has the power to change your perspective. So you learn about yourself by looking at yourself. May natututunan ka sa sarili mo every time you look at the mirror. Pero back in the day, ang mirror hindi katulad ng salamin natin. Yung salamin natin ngayon, kitang-kita mo, malinis na malinis. Pero back in the day, para lang siyang mga silver or bronze na kinikinis nila like this one. No? Itong salamin na ito, hindi mo talaga literal na makikita yung sarili mo. So maaaninag mo lang siya. So you have to make an effort. This is an ancient mirror. No? Meron silang mirror back in the day, pero hindi kasi linaw ng mirror natin today. Right? So, the point is this. Yung mirror noong unang panahon, which I believe the context of James 1, kasi hindi naman nakita ni James yung mirror natin today. It's actually dim. It is distorted. Kailangan, para makita mo ang sarili mo, kailangan malinaw na malinaw yung lighting condition. Maganda ang lighting condition. So, it takes time. It takes effort to see yourself in the mirror. I brought that up because I want to point out something. Na in order for us to really maximize the transformation that this book offers, hindi pwedeng tignan mo lang. You have to make an effort to look at yourself. You really have to examine it. Na hindi mo lang siya basta nabasa. Hindi mo lang siya basta tinignan, tinitigan mo siya. Na hindi mo lang siya basta napansin sa peripheral view. Na sinasabi ng scripture sa atin, tignan natin ang ating mga sarili. Not on a narcissistic vanity view na parang GGSS ka o gandang-ganda ka sa sarili mo, but for you to realize, yung internal perception ko ba of who I am ay nagmamatch sa aking external reality. Kasi baka mamaya iniisip ko ganito ako pero ang reality hindi naman talaga ako ganon. Because ang mirror, honest. So kapag hindi mo nagustuhan yung nakita mo sa salamin, hindi kasalanan ng salamin yun. Right? Ulitin ko lang. Try nga natin dito. Ang salamin, honest yan. So kapag tumingin ka sa salamin, hindi mo nagustuhan yung nakita mo sa salamin, pwede ba bang basagin yung salamin at sisihin yung salamin? Sinungaling ka. Hindi. Kasi ang salamin, honest siya. It is exposing your beauty. It is exposing your ugly. Ipinapakita, inire-reveal ng mirror, uy, ito ang mga magagandang traits sa'yo. Pero ini-expose din ng salamin, ano yung mga kailangan ng adjustment sa iyong mukha. Comprende? Question, sino sa inyo tumingin sa salamin kanina? How many times? How many minutes? Siguro iba sa inyo, nung maaga pa, maka 59 shots nga muna. Right? Pansinin nyo, pagligo mo pa lang, o bago ka pa maligo, sa salamin ka, right? Pagpasok mo sa CR, may salamin? Right. Titignan mo sa salamin mo bago ka maligo.
Habang naliligo ka, iba may salamin pa. Pagkatapos maligo, magsasalamin ka uli. Bago magbihis, magsasalamin ka. Pagkabihis, magsasalamin ka. Paglabas mo, last check. Pagka sumakay ng jeep, salamin. Pagbaba, may nadaan ng kotse, salamin. I mean, paulit-ulit. So, by this time, without looking at yourself, kabisado mo na dapat ang itsura ng iyong mukha, right? Because you've been looking at your face quite a few times already this day. Right? So, kabisado mo na mukha mo. Question. Ilang beses mo tinignan ng yung sarili sa salamin? 7 times? 8 times? Question. Gaano kahaba yung ilong mo? Ilang centimeters? Gaano kalapad ang noo mo? Sorry, Pastor. Grabe yung mga topic mo, ah. Ilong talaga tsaka noo. Hinay-hinay ka naman. Amen? So, pasinin nyo, no? Ilang beses natin siyang tinignan, pero hindi natin siya sinukat. Hindi natin in-examine. And the Greek word for sick o yung tignan is actually hindi lang silipin, kundi i-measure, sukatin. Tignan natin at i-examine natin ano yung mga bagay sa aking buhay na hindi tugma dun sa prinsipyo na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Yung practice ko ba nagmamatch sa principle ng Word of God? Kasi posibleng may Bible ako pero hindi ako namumuhay sa prinsipyo ng Biblia. Posibleng ang pastor tayo pero hindi natin binubuhay ang prinsipyo ng kanyang salita. Kaya ang sinasabi ni James sa atin, posibleng tinignan mo ang iyong sarili, but after some time, makalimutan mo na that you have something to fix. So binasa mo siya, pinag-aralan mo siya, alam mo siya, pero you've never decided to act on it. Alam mo siya, yung history niya, yung context niya, yung literature niya, but you're missing the whole point. Because hindi porket nagbabasa ng Bible, ay natatransform ang kanilang buhay. Kasi may mga nagbabasa po ng Biblia, even as I speak, para lang po malaman nila kung paano nila papabulaanan yung ating pananampalataya. So they are just reading it for history, for science, and if you do that, you are missing the whole point of reading the scripture. Because the Word of God, the Bible, is not a book of preference. It is a book of principles na nilaid out ng Panginoon sa atin that for us to live by, para sundin po natin. Hindi po mag-a-adjust ang kalooban ng Panginoon sa ating kalooban, dapat po tayo ang nag-a-adjust doon sa kalooban ng ating Panginoon. Alamin natin, ganun pala yun. Pag nagbabasa ako ng Bible, inaalam ko anong God's best. Hindi lang yung request. Hindi lang yung gusto natin mangyari. Tahimik, no? Amen? Because it's like a mirror. Alam niyo mga kapatid, God has a great blueprint for our lives. Maganda po ang plano ng Diyos sa ating buhay. He wants you prosperous, He wants you healed, He wants you reconciled, redeemed, justified. Ang ganda ng plano ng Panginoon. And God is in charge of your destiny. But you are in charge of your decision. And I'm here to tell you mga kapatid, at paalalahanan po ang bawat isa sa atin, you have to make a decision to really live by the principles of the Word of God. Sa mga hindi pa nakakaranas ng pagbagsak, huwag nyo nang asamin. Sa mga bumagsak na, matuto po tayo. Sundan natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kasi kapag ang ating desisyon ay hindi align sa kalooban ng Panginoon, hindi po natin mararanasan yung blessed life na ipinangako ng Diyos. Sabi nga ng James 1:25, balik mo anak, if you will continue in it. Ano sabi ng scripture? It is not a forgetful hearer but doer of the word. This one will be blessed in what he does. So when you look at it, when you gaze on it, tinitigan mo, in-examine mo, at hindi mo kinakalimutan yung narinig mo, ginawa mo yung sinasabi ng scripture, yung tao na yan blessed. So there's blessing in actual obedience. And Gia Community, Jesus is Alive, will be celebrating our 50th anniversary next year, 2025. 50 years of God's faithfulness. At isa sa pinaka-importanteng principle na tinuturo ng Jesus is Alive sa atin, hear and obey. Hindi pwedeng naririnig mo lang pero hindi mo sinusunod. Pero hindi rin pwedeng sunod ng sunod na hindi ka nakikinig. It is a twin action. Magkakambal yan na talagang sinusundan natin. So, pinagpe-pray natin sa Panginoon na yung decision ko maging align sa kalooban. So, pag sinabi ng Lord na no, hindi yan no dahil gusto kang pahirapan ng Lord. Most of the time, yung no ni Lord, God's mercy yan. Awa ni Lord yan.
So when God says let it go, some things must go, you must let it go. That some relationships must go. Some attitudes must go. Some behaviors must go. Some mindsets must go. Bakit? Ayaw ng Diyos na ikaw ay nakahang pa rin sa relationship na mali at walang patutunguhan. Ayaw ng ating Panginoon na nag-i-stay tayo sa isang lugar that is sucking out the joy of our hearts. It doesn't want us to waste our time sa mga bagay that doesn't matter naman talaga sa ating buhay. And when you read the scriptures, you will know, but hindi inalaw ng Panginoon, and you will know why. Because His Word answers the question, why? At alam ko marami sa atin na nagtatanong sa Panginoon, Lord, bakit ito nangyari? And one thing that I've realized, ang sovereignty ng Panginoon, mas na-appreciate mo sa dulo na. Pagkatapos kanyang iligtas, pag nakalabas ka na sa pagsubok, pag nakalabas ka na sa mga problema ng iyong buhay, give God some time. And He is able to work it out all together for the good of those who love God. That He is able to move and shift and bring everything together. Para sa ikaw, mabuti na if we have time to wait on His sovereignty. And it doesn't matter kung sino nasa gobyerno, sino nasa House of Representatives, as long as God is on the throne. Hindi siya elected sa throne niya, hindi siya re-elected sa throne niya. So ibig sabihin yung throne ng Lord hindi mawawala. It is from everlasting to everlasting. Ibig sabihin ng Diyos ay may control. But you have to adhere and abide to the Word of God. Grabe si Lord. Para tong tool natin, gamit-gamit natin to. Naalala ko nung 90s, lahat talaga ng Christian, pag pumunta sa church, may dala talagang Bible. And I don't want to be legalistic naman na, required na next time, pag wala kayong Bible, di kayo makakapasok. Ha? I don't want to be legalistic about it. Pero nasa application man o papel talaga, ang importante na a-apply yung nasa application natin ng phone. Amen? Kasi kung ang karpentero may martilyo at ang doktor may stethoscope, ang Christian, tahimik ka. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic natin today. So the message of the Lord is so simple today. Kung ikaw ay wise, you will do what the Bible says. Not what you want, not what you prefer to do, not what you think what is right, but what the Bible is saying that is right. Kasi kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, mahahalata ang ebidensya ng mga taong sinusunod ang prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. As I was saying, may mga librong magbibigay ng information, may mga librong magbibigay ng intellectual stimulation, may mga librong magbibigay ng inspiration, pero ang Biblia lang ang nangako ng transformation. And that, ladies and gentlemen, is the reason why we put emphasis on the Word of God. Kasi ang mga nag-a-apply nito, wise. Matthew 7:24. After banggitin ni Jesus yung mas kilala nating golden principle na wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo, ito ang sinabi ni Jesus. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, you are like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and yet it did not fall. Why? Because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Why? They heard it, but they don't want to apply it. Nung dumating yung pagsubok, they crashed. There's beauty in it. Nasabi nga ng verse 25, balik mo anak, if you will continue to do it, there's blessing in obedience. So when you hear the word talking to you, which I pray na mangusap ang Panginoon sa atin. Amen? Alam niyo ba na kapag pinapangarap ko, sabi ko kay Lord, sana talagang lahat ng global family namin, talagang magkaroon ng sarili nila ng Bible. Kasi yung Netflix, magsusubscribe ka, 500 a month. Amazon Prime, 400 a month. Pag nag-subscribe ka sa YouTube Premium, 600 na yata a month. Every week yun, every month yun, recurring yun, 500. Ito one-time payment, 500 to 700 lang.
Yung Netflix, kaya kang bigyan ng entertainment. Ito, kayang bigay sa'yo transformation. This is a good investment. This is a good investment, right? Come on now. Corny ni Pastor. Pero totoo, di ba? This is a good investment. Amen? I'm not trying to be legalistic or anything, pero bira na kasi talaga ngayon may physical Bible, right? Again, hindi tayo yan na naman kayo. Hindi tayo nagiging legalistic. Pero again, this is a good investment, right? Amen? So do what the Bible is telling us. Kasi sabi ng Scripture, if you will continue in it, you will live a blessed life. Pinagpalang buhay ang ipinapangako ng Panginoon sa atin when we actually apply what is written in it. Amen? So hear, and then after that, obey. Hindi ako naghang. I just want that to sink into you. Kailangan nating mag-sink in kasi wala akong magiging epekto sa iyo kung narinig mo lang pero hindi mo i-apply. Ang gamot, kahit gaano ka-effective, lagay mo sa drawer sa cabinet, di ka gagaling. Kahit gaano siya ka-effective. At ang Biblia, which is dripping in wisdom, dripping in anointing, dripping in power, nasasayang, tumutulo lang kung walang sasalo. It will not have an effect on you. And it's dangerous if we hear the word, pero hindi natin ginagawa. Ang sabi ng Philippians 4:9, what you have learned and received and heard and seen in me. Sabi ni Apostle Paul, practice these things, and then the God of peace will be with you. Amen? Palapakan natin Panginoon. In fact, the reason why you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior is because we are reminded of what the Word of God is saying. Jesus died for us. Sabi ng John 3:16, because God so loved the world, He gave His one and only Son, so that you and I, who will believe in Him, hindi tayo mapapahamak, kundi tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And you believe that. You believe that. And since you believe that, you open up your hearts, you accept Jesus as your Lord and Savior, and then faith arise. Now you have faith in Jesus Christ. Kay Jesus Christ na hindi mo pa nakikita, sa pangako niyang hindi mo pa nararanasan. You just believe by faith na yung sinabi ng Panginoon sa akin, it will come to pass. Pero just listening and hearing it one time cannot really bring full, true, and lasting freedom na ipinangako ng Scripture. It must be a continuous washing of the Word. Amen? And just allow the Holy Spirit to wash you clean. Just allow the Word of God to wash you clean. Kasi alam niyo, maraming Christian alam nila forgiven sila. Pero alam nila hanggang ngayon dirty sila. So you feel forgiven and dirty. But the Bible is saying you are forgiven and clean. Amen? If you confess that Jesus is your Lord, He is able to forgive you, sabi ng 1 John 1:9, and cleanse you of your sin. So ang tunay na redemption na ginawa ng Panginoon sa inyo, sa atin, is not just forgiveness. All Christians knows they are forgiven. But some of them, they don't feel clean. There's still shame in their hearts. Punong-puno pa rin. That's why we have to keep on preaching the Word of God, para yung Word of God ang maglinis ng lahat ng ating karumihan. So that you and I will feel not just forgiven, but clean. Kasi ang salita ng Panginoon nangangako, may kalayaan sa kasalanan. Ang salita ng Diyos nangangako, may kalayaan at katagumpayan sa lahat ng uri ng temptation. Ang salita ng Panginoon ay nagpapahayag na pwede niyang palakasin ang iyong mga pananampalataya. Amen? Hindi mo mako-confess yung isang bagay na hindi mo alam. So hanggat hindi mo siya kino-confess, hindi siya sa'yo. Amen? That's why the Word of God has the ability to strengthen your faith. Pero hanggat hindi mo siya alam, hindi mo siya kino-confess, it can be yours. That's why, sa church natin, actually ini-instruct ko kahit mga preachers natin, make it a habit na sabihin mo sa katabi mo, God is good. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may provision ang Diyos.
Minsan ayaw na sabihin, tinatamad na ako, pastor, ayoko na sabihin. Pero actually, pinapasabi namin yun sa inyo because I want you to confess it with your mouth. Kasi the moment na sinabi mo, yes, God will provide, kinonfess ng iyong bibig. It's not just your mouth that is talking, it's your faith now that is talking. Nagsasalita na ngayon yung pananampalataya na nai-strengthen dun sa salita na iyong ikinonfess. That's why it's very important yung confession. Kino-confess natin ang salita ng ating Panginoon. When you are afraid, confess. Don't worry. God is in control. When you are afraid, confess. God is my refuge and my strength, the very present help in times of trouble. When you are worried, the Lord is my shepherd. I shall not want. Mahirap i-confess yung memory verse na hindi mo memorized. Mahirap i-confess yung word na hindi mo alam. That's why I encourage you, do your own reading. Alam nyo ba minsan, I will intentionally throw something through the preaching, mga Bible characters, Bible verses na parang vague lang, sinasadya ko yun minsan batuin, para ma-encourage yung ano yung sinabi ng pastor na yun na Abishai? Magre-research nga ako. Para matuto tayo mag-research on our own. Na hindi lahat spoon feeding galing sa pastor. Ewan ko, napapansin niyo yan. Minsan magbabato ka na, hindi ko i-explain talaga. At all. Because I want you to do a personal study. Because I want you to feel what I feel. Kapag nagbabasa ng scripture, wow, thank you Lord. Wow, thank you Lord sa revelation. Amen? And maganda makareceive ka ng revelation while listening to the word of God. Wow, thank you Jesus. Pero I guarantee you, there's so much joy kapag ikaw mismo ang nakadiscover na ito. Parang nuggets of truth na dinidiscover natin. Hindi siya kinopya sa kahit saan pa man. Yung Diyos mismo ang nangusap sa iyo. Yung Diyos mismo ang nag-impart sa iyo nito. And once you read that, once the Lord spoke to you, and you believe it in your heart, you confess it with your mouth, I guarantee you mga kapatid, transformation is going to happen through your life if you believe it, church. How many among you believe in the power of the Word of God? Amen, amen. I want to encourage you. In fact, I want to encourage our entire link up group. Talaga magtulungan tayo sa mga link up group natin to monitor each other that we continuously reading the Word of God day in and day out. Because pagdating ng mga pagsubok, mahirap doon muna pag-aaralan. Saan mang version? It's very important for you to be equipped, armed and ready. Para sa pagdating ng pagsubok, you just spoke it out and confess it. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. It's easy, right? Though I walk through the valley of the shadow of death, I should not be afraid, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang dali. My cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. You have to know it. You have to memorize it for you to confess it. And when you confess it, it's yours. By the grace of God. Amen?